Balita muna tayo tungkol sa mga train. Inatasan po ng Department of Science and Technology ang Philippine National Railways, PNR. Di ba? Oh, na subukan yung mga hybrid trains nila. Oo, di ba? O kaya si Attorney Raul Lambino, si Attorney Jose Flaminiano, yan, pwede rin. Dahil meron hong tinatawag na prototype electric train. Naalala nyo, pinakita na ho ito ng DOST, di ba? Ang ganda raw, ang ganda, bago. Oh. Ano ito? Parang sa LR. Hindi. Ewan ko ba kung diesel ba ito o yung hybrid na tinatawag. Ayon po kay Press, ayon kay Science Secretary, hindi Press Secretary, Science Secretary Fortunato de la Peña, kinakailangan daw makakuha ng certification mula ho sa International Certification Body, yan, kung ano man yan, na para makapag mass produce sila ng train na magagamit o pamalit sa mga lumang fleet. Yung pong mga nakita nyo naman, ano, di ba? Isang ano lang yata, isang kalawang na lang ang hindi pumipirma, guguho na yung bagon ng PNR. Kinakailangan din daw ho ang mga bagong mga makinarya. Yan, totoo yan. Tulad ho ng pag-develop ng tinatawag na hybrid train system para ho sa PNR. Ito ho yung project na iniwan ni dating DOST Secretary Mario Montejo, kung naaalala ho ninyo. Nag-develop po sila sa pamamagitan po ng Metals Industry Research and Development Center. 120 million project po ito. Sinimula noong 2013 para ho sa pag-upgrade ng train system natin. At isa ho sa mga titignan nila dyan, mapabilis at least. Di ba? Kasi ano raw at least 30 kilometers per hour. Mabagal yan sa totoo lang, pero dahil hurun sa kondisyon ng ating mga relays, kinakailangan daw yun, may saayos yung track, yung relays, at susunod yung mga bagon ng PNR. 33 minutes after 9, paglipad po ng Chinese civilian aircraft doon po sa tinatawag na Mischief Reef, kinumpirma po ng DND. Alamin po natin ang latest. Atin po ni Ruel Perez. Ruel? Nagpaalam naman ang China sa Pilipinas kaugnay sa pagpapalipad ng isang Chinese civilian aircraft noong nakalipas na linggo sa may Mischief Reef kung saan nagtayo ng artificial island ng Beijing. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, isang sulat ang pinadala sa kanya mula mismo sa Defense Attaché ng China kaugnay sa gagawing aktibidad sa tinaguriang disputed islands. Dahil naman ng pagpapalipad ng nasabing civilian aircraft na matesting runway o airstrip na ginawaan ng China sa lugar. Di naman masabi ni Lorenzana kung anong eksaktong araw ginawa ng China itong testing. Samantala hanggang sa ngayon naman, hindi pa makumpirma ng DND ang umano'y pagpapalipad ng China ng kanilang nuclear-capable bomber plane para tiralo sa bahagi ng Scarborough Shoal na bahagi pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ruel Perez, Adjo, Inquirer Nueva Benta, bayang nagtatanong, mamamayang nag-iisip. Good morning with the boys. Yun. Nandoon kasi sa desisyon nung Permanent Court of Arbitration, 'di ba? Yung mga lugar na nasasakop ng ating teritoryo. Ito. Balikan ko lang yung mga pangalan. Mahalagang malaman din natin ito kasi nababasa ho natin sa mga balita. Iba-iba yung tawag, 'di ba? Nabanggit dun sa report kanina yung tinatawag po na Mischief Reef. Ang pangalan ho sa Chinese ng Mischief Reef ay tama ba ako? Meiji Jiao. Yan ang pangalan naman ho sa Pilipinas nung tinatawag na Mischief Reef, yan po yung English name niya. Ayan po yung Panganiban Reef. Ayun. Yung Querton Reef na tinatawag, nang tawag sa atin ay Calderon Reef. Ang tawag ho sa China ay Huayang Jiao. Yan. Ang ano pa ba yung mga medyo malapit-lapit sa atin? Medyo malabo yung tamad ko kasi magsulat kinunan ko na lang ng picture Ayun, yung Kalayaan. Alam niyo yung Kalayaan na island, diyan ho yan, sakop po ng Palawan. Ang tawag ho sa kanila sa China ay Nansha Quandao. Pagka Chinese, Nansha Quandao. Yan, ganun ang basa nila ron. Ang English name niya, yan po yung tinatawag na Spratlys. Yan, Spratly Island Group or simply Spratlys. Ano pa ba rito yung medyo malapit-lapit? Ayan, yan. Yung Kagitingan Reef. Nako, isa yan sa mga malalaki.
Ang tawag dito sa Pilipinas ay Kagitingan Reef. Yan sa may dulo ng Masinloc. Ang tawag ho sa China ay Yongxiu Jiao. Yan. Yongxiu Jiao. Samantalang sa English or English name or international name niya, Fiery Cross Reef. Yan yung tawag nila. Ano pa ba yung malaking mga isla natin dyan? Yung Recto Bank na tinatawag. Recto Island. Tawag natin sa Pilipinas. Ang tawag naman dyan ng Chinese Liutan. Liutan. Yan. Ang international name naman niya, yung tinatawag po yan na Reed Bank. R-E-E-D. Yan, Reed Bank. Okay. Punta tayo rito sa may dulo ho ng Zambales. Yan, yung pinupunta ng mga mangingisda natin, yung tinatawag po na Panatag Shoal or Baho di Masinloc. Yan di ba? Di ba? Diyan yung yung huli, yung nagkodakan, kinukunan nung reporter ng ABS sa kanong mga magsasaka yung Chinese Coast Guard. Tapos kinukunan din sila nung kabila. Tapos may binabasa pa Fritz na kodigo yung yung Chinese, di ba? This is Chinese Coast Guard. Please leave this island now. This is our property. Ulitin niya ulit. May dala siyang megaphone. Babasahin ulit niya yung kodigo niya. This is Chinese Coast Guard. Yun, ulit-ulit. Sabi ko, di ba yung makabisado yung kaperangot na linya na yun? Binabasa pa niya ngayon. Please leave this property. Yan. Yun po yung Baho di Masinloc. Panatag Shoal. Yun yung ibang tawag doon. Pag nasa China kayo, ang tawag nila dyan ay Hongyan Dao. Hongyan Dao. Yan ang tawag nila. Ang international name ho niyan, yan, Scarborough Shoal. Yun. Di ba? Alright. Ito, isa pang malaki. Malapit-lapit din ho dyan sa may Panatag Shoal. Katabi lang, pero hindi ganun kalaki. Ang ganda ng pangalan, no? Rurok Island. Diyos ko. Pagka Rurok ang dating, parang iba no? Parang Kuyang Roll, tirik mata no? Rurok Island. Ang tawag ng Chinese dyan ay Jinghong Dao. Jinghong Dao. Yan. Ang tawag naman sa international name ay Sinco Island. S-I-N-C-O-W-E. Yan. Hindi ho Cinco. Island. Yun. Yan. Isa ho. Yun naman hong buong isla o yung buong territory na yan. Yan. Kilalang kilala yan sa tawag na South China Sea. Di ba? Ang tawag po ng Chinese government dyan ay Nanhai. Ayan, Nanhai. Yun po yung karagatan mismo. Dahil yan ay nasa west side ng ating bansa, tinatawag natin ngayon yan bilang West Philippine Sea. Yan. Ilan lang ho yan doon sa mga pangalan na mga lugar na yan. I-share ko nga sa Facebook para matandaan natin. Subi Reef, yan po yung Samora Reef. Xingjiao ang tawag sa China. Ang international name niya sa ilalim ho ng Spratlys ay Subi Reef. Yan, yung mga lugar na yan na pinag-aaga-agawan ho ng napakaraming mga bansa. Hindi lang ho ng China, pati ho ng iba pang mga katabi nating bansa dito ho sa Southeast Asia. Di ba? Nandiyan ho yung Brunei, Malaysia, of course yung Indonesia, medyo nagpe-flex na rin sila ng kanilang military muscles. At syempre yung pang ibang mga bansa. Doon naman sa kabilang dulo sa east, Japan naman ang medyo katunggalian nito pong China. 40 minutes after 9. Hindi lang ho dito yung inaagaw nila, pati lahat yata ng paligid nila hindi lang nila maagaw yung Russia. Di ba? Dahil hoy, Repa Pips, magagalit si paring Vladimir Putin pag ginalaw ninyo yung teritoryo dun sa ibabaw ninyo. Russia yun di ba? Kapanalig, sabi nga. Balik tayo dito sa Pilipinas. Ito pong si outgoing House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Kinumpirma na na yung pong kanilang partido, yung Liberal Party, kung ilan man yung natitira sa kanila, dahil ang dami lumipat na ng PDP laban, puposisyon daw sila bilang minorya. At siya ay tatakbo bilang minority leader. Ano ibig sabihin yan? Opposition po. Yun po ang kanilang magiging papel. Ito yung makarandaw yung pakikipagpulong dun sa mga natitirang miyembro ng LP na nagdesisyon na instead na makipag-alyado tayo dahil marami na at talagang maituturing na na super majority sa dami ng miyembro or koalisyon na nakakabit ngayon dyan po sa PDP laban,
Ang magiging papel na raw po ng LP ngayon or ng Liberal Party ay constructive minority group. Ano ibig sabihin? Ay hindi naman daw sila yung puna ng puna or banat lang ng balat. Anong balat ng balat? Banat ng banat. Ayan. Ayon po yan kay Quezon City Representative Winston Castelo. Nauna na ho kasi yung mga balita na di umano nagkaroon po ng deadlock. Hindi na raw ho nahintay ng grupo ng tawag dito ng PDP laban yung pakikipag-alyansa. Wala nang pirma na naganap kasi hinihintay yan ilang linggo na nung grupo dito hong sinasabi nilang incoming majority leader Rudy Fariñas. Ilang mga sasakyan ng mga VIPs na mataan malapit ho sa silid ni CGMA dyan sa VMMC. Yung mga hindi dumadalaw dati dahil akala nila wala nang mangyayari, ano na sila ngayon, balik na sila ron. Si Ricky Brosas nakatutok po dyan. Ricky? Then, dito Ricky. mismo, malapit sa presidential suite kung saan naka-confined hospital arrest itong si former President Gloria Macapagal Arroyo ay may namataan na akong ilang mga sasakyan na siguro mula doon sa mga VIPs pero kasi hindi na ako masyadong nakalapit dahil kanina nasubukan kong lumapit mismo doon sa presidential suite. Ang problema lamang may gwardiya na nagsita kung bakit nandoon ako mismo, pero nakuhanan ko ng video ang ilan sa mga supporters ni dating Pangulong Gloria Arroyo na talagang constant sila na nagpupunta doon, pinapayagan sila na makausap ang presidente. At yun nga si Mang Daniel ay isa sa mga nakapanayam ko kanina. Pero ngayon, sa mga sumandaling ito, may mga namatan akong isang hagad at saka, tatlong sasakyan na kung hindi ako nagkakamali ay mula sa mga VIPs. Hindi ko lang makuna ng video ng malapitan dahil medyo hindi na ako kailangan magpakita dito sa mga gwardiya. Dahil pinalabas na nga nila ako. Teka, pero, Ricky, ano bang balita ng oras darating dyan yung release order niya? Kasi kahapon sinikap na maihabol pero hindi na nakarating dito sa BMMC. So probably bago magtanghalian ngayong araw, baka makalabas na nga si dating Pangulong Gloria Arroyo. Yung pamilya ba nandyan na? Nasa labas sila nakaantabay. Nandito ako sa loob. Kasi Hindi, yung pamilya. Oo, yung immediate family ni GMA. Kanina siguro mga 30 minutes ago, wala pa yung immediate family. Actually, naghihintay nga yung kung nasa playback video natin, yung mga supporters ni CGMA may na dumating na mismong kamag-anak niya para isama sila doon sa loob. Nagkataon naman na wala pa kaya hindi sila talagang makalapit doon, pero sabi nga ni Tatay Daniel kanina, talagang nakakapasok daw sila. Minsan daw si GMA mismo nagre-request na pumasok sila. Kaso nga lang yun yung nagpapakita ng ID. Oo, nagpapakita ng ID. Ano ba yung ID niya? Yung ID niya, ito, samahan niya ng mga maralita, mga taga-Tondo. Maynila. Yung mga taga-Baseco ito, baka yung mga natulungan niya dati. Oo, totoo. Kaya sabi nila... Pero yung kamay niya naka-Duterte. Hindi, okay lang naman daw. Oo naman. Ang sabi niya, talagang hindi daw nila makalimutan si dating Pangulong Arroyo. Ano raw ang mood dun sa presidential suite? Saka ano ang itsura ng... kasi kahapon, Ricky, kung makikita mo sa TV, wala siyang brace, di ba? Saka masigla. Oo. Ang kwento nitong si Tatay Daniel Pinote, siya pala yung sa Task Force Sikap Padsak, na constant daw sila na tinutulungan ni Gloria kahit siya ay nakakulong na. Okay. Financially, tinutulungan sila, mga pangangailangan nila. In fact, kapag bumibisita nga daw sila dito, pinapakain sila. Pwede? Pwede. Kala ko oo. hindi po pwedeng bisitahin. Pwede naman pala. Pinaano daw sila, na-accommodate, in-entertain, parang nire-request na gwardiya, napapasukin sila, tapos pinapakain. Kaso nga lang bawal lang talaga magdala ng camera at cellphone sa loob. Ayan, ang huli ngayon, tinawagan ko uli siya kasi medyo
nawalay ako Saan kanya gate ka ba dahil malapit? Doon sa may north dito sa may Mindanao. sa Mindanao. Avenue. Oh, Oo, baka doon Mindanao. naman lumabas sa north. Paano yan? Oo, yun nga. May nakaantabay din tayo Ayun, doon. yun, Pinaposte ko yung piloto natin. Oo. Oo, ito may mga nakikita ako maya ng pagpasok ng ilang mga sasakyan. I believe mula ito sa mga VIPs din, ano. So, probably, baka nga, before lunch, ngayon, ma-release na si former President Pero Gloria ang sitwasyon Arroyo. ngayon diyan, halimbawa yung mga maggo-golf, pinapapasok ba o hindi rin? Wala mo na. Pinapapasok, may nag-go Okay lang. dito. Okay lang. Actually, Oo. pati nga yung mga tricycle, nakakapasok Ayun naman pala eh. yun. Kasi Oo. may mga naghahatid syempre ng pasyente, dadalaw sa mga oo, pasyente. tama. Yun. Ako may dala-dala ako palaging tawang booklet ng pampasyente. Oo. Kasi kaya yun yung pinakita ko. Nakapasok ka. O, mukha ka naman veterano raw, Ricky. Hindi naman. Oo, hindi. Bata pa si Baka mukha Ricky. ng pasyente. Ayun, Oo. So, normal, kaya lang syempre, Normal, mapapansin pero natin, dagdag lang ng seguridad ng konti. Oo. Mm. Yung, siguro, sabi ko nga kanina, siguro mga 2 meters away mula mismo doon sa presidential suite. Oo. Kung Saan ba malapit yung presidential suite? Dito sa may, kung mas malapit sa kung manggagaling ka ng Mindanao Avenue. Yung Mindanao Gate ang mas malapit, yung Mindanao Mindanao, Avenue oo. Gate. Ito mismo dito sa mga Oo. golf course. Yung mga ano nila, yung mga... Yan ba yung katabi mismo ng malapit na malapit sa golf course? Sabi ko na eh. Oo nga. Parang nahiwalay sa doon sa main building. Hiwalay, Ng yes. BSP. Oo. Oo. Tama yung kwento ng iba kasi nakikita raw nila dyan, wala naman dog race dati. Oo. Palakad-lakad daw dun sa labas eh. Oo, minsan Kailan kasi may bandal? nagpapaaraw siya, di ba? Oo. Oo. Ay, nung araw nga hindi nga pinapayagan, di ba? Kukuha pa ng paalam sa sandigan Oo, para pag makapag... Tapos may nagpaaraw. oras. Oo. Oo, kasi siyempre for security reason. Yun naman. Ang namataan ko dito, at nakuhanan ko ng video, siguro may mga around 5 to 6 police officers yung nakaantabay ngayon dito. Oo, nakaantabay. Magdamag ito na nagbantay. I just don't know kung ito mismo yung regular na nagbibigay sa kanya ng seguridad. Pero halatadong secured nila yung lugar at talagang hindi ka pwedeng lumapit doon mismo sa kung saan naroon siya. Oo. At kanina may isang supporter din na kung hindi ako nagkakamali, si Aling Gina, pinapunta niya mismo sa telepono Karen si former president. O kasi sila yung constant nga na pumupunta dito. Tinawagan niya Pwede kasi pala nilapitan ng gwardiya. Oo. Nilapitan sila ng gwardiya, bakit daw sila nandoon nakatayo. Ang sabi niya, hinihintay namin sa salubungin namin si ma'am sa kanyang paglabas. Tinawagan, sige, sabi ng gwardiya, tawagan mo. Tinawagan niya sa telepono. Nag-usap sila. Oo, then actually may record nga ako dito ng pag nila mamaya i-playback ko lang. GMA? Oo. Medyo tinago ko lang yung pagkaka-record. Pwede nung pa yun. Kala ko wala siyang cellphone sa loob. Meron, nag-usap sila. Yun nga eh. Kasi kapon nakita ko rin sa video eh. Tapos sabi ko, Oo. di ba bawal nga? Oo. Bawal nga cellphone eh. Sabing ganyan eh. Kaya, siguro dito na lang nung hindi na si Pinoy ang Pangulo. Oo. Kausap na mismo din. Kausap na mismo. Ako medyo Ano sinabi? Nagpapaalam sa ma'am, paano yan pinaalis kami ng gwardiya dito. Ano sabi niya? Saba kayo nakapwesto. Sabi niya, dito lang malapit po sa malapit sa presidential suite. Sabi niya, ano daw sabi ng gwardiya? Kaya may boses para medyo makatotohanan. Anong sabi ng gwardiya, no? Ayan. Hindi, ang sagot ni Ate Gina, sabi niya, nandito nga ho kami, kaso pinaalis kami ng gwardiya dahil bawal daw. Dahil may mga darating na mga VIP. Nasaan ba kayo, no? Ayan. Oo. Sabi niya ganyan. Oo. Tapos maya-maya, ako naman ang sinita kasi yung halata nga sila. Kasi Lalo, pinakita mo rin yung nunal mo. Halata nga sila din dahil yung mga maralita, ako kasi medyo nakabihis. Kaya sabi, akala ko ba lang kayo, 8 lang, 7 lang kayo. Bakit? Kasama ko to. Nagbihis kami. Bakit? Masama ba kaming magbihis? Ayun. Ayun. So, mamaya bigyan kita ng update kapag nagkaroon na ng movement dito. Kala natin makakauwi na kagabi, no? Hindi may pero siguro within the day. Nasa yan. Para safe tayo, no? Within the day ay makakalabas. May info na ba kung saan diretso, Ricky? La Vista ba o diretso ng Lubao?
ay walang Wala pa rin. nakapagsasabi pa ng ganon. At syempre discretion niya ng former president, pati yung kanyang mga nagsasalita in behalf sa kanya ay May wala. abogado na ba siyang dumating dyan? Wala pa as of the moment din wala pa akong namamataan. Oo. Ayun. Mamaya susubukan ko uli medyo lumapit-lapit ng konti doon. Hindi lang ako pwede magpakita kasi sa gwardiya dito. Markado ka na. Pero na lang kung naririnig tayo. Makiusap ka kasi. Ganun na lang yan. Oo. Alright, so yan ang Sige. muna ang pinakahuling kaganapan mula rito sa BMMC Liquid Process. Radyo Inquirer ng Benevento by nagtatanong, mamaya nag-uusita. Gloria, you're always on the run now, running after somebody. You gotta get him somehow. I think you got to slow down before you start to blow. Yan ho yung ating balitang Gloria. Mula ho riyan sa Veterans Memorial Medical Center. Careful now. Alam nyo naman na dahil nag-aantabay ho sila ng mga pangyayari kaugnay ho sa paglabas within the day. Inaasahan ni former President Gloria Macapagal-Arroyo. Balikan po natin ang mga kaganapan dyan po sa New Bilibid Prisons. Nakatutok po rin dyan si Erwin Aguilon. Erwin? In your loyalty and in your idealism, alam ko na pakatakas tayo dahil sa tayo exercise. I'm with you. At so, I know that we are with you in this fight against drugs, Caligula problem. So, please, do not let me down. Do not let the President down. Do not let the Filipino people down. Kayo na po ang pag-asa. Kaya ayusin yung trabaho ninyo. Ano yung trabaho ninyo na pinapagawa? Ayusin po ninyo para mahinto natin ang problema. Ang atin lang namang halarin dyan, mahinto ang pagpasok ng mga kontraband sa loob ng Pilipinas. Mahinto yung komunikasyon nila to the outside world. Saan? Ano na rin, pag-order ng droga sa ibang bansa at pag-distribute ng droga dito sa loob ng Pilipinas. Yan ang ating objective. Ihinto. Paano naman dyan sa mga nakakulong dyan sa looban? Ito po yung mga dala namin, Special Action Force. Sila po ay tagapulis. Hindi sila nagdugbo. Huwag po yung isipin na sila pinakapunta dito para tayo'y pagpapatayin sa mga tao sa loob. Yan po yung andito para gampalan yung trabaho kung saan kayo nagpupulat itong ating mga princess na mga gwardiya. Hindi po sila makukurat. They are the most incorruptible policemen in the Philippines. They are the most well-trained police personnel in the Philippines. Kaya gano'n na lang ang siwala namin sa kanila. Sana sila makakapis yung problema ng Pilipinas. Kasi pinagulong yan, itong Special Action Force, ang training po nila hindi puro patay lang, patay. Sila po yung well-trained po dahil sa human rights. Alam po nila yung karapatang ng tao ng Pilipinas. Alam nila yan, kaya huwag kayo mag-alala. Hindi sila nag-bigas pero hindi sila para tapiin. Hindi sila nandito para at dito na dapat yung palihan ang dapat ipapatay para sa mga lahat. At brothers, gagawa ninyo, taas na kamay. Diyo, ha?
Huwag kayong magpakurap. Huwag kayong magpakurap. Huwag kayong huwag kayong magpapaloko, ha? Diba ba? Isang referral na isa sa inyo ay tumanggap ng bribe. Kahit piso. Okay? Isang balot ng candy na tatanggapin ninyo. That will destroy everything. Dito kayo, susuportahan na ni Secretary of Justice. Ano kailangan nyo pagkaya? Ipag-provide lahat sa inyo yan. Basta huwag na huwag kayong magpapabribe. I am clear with that. Is that clear? Sure. Hindi ba kayo mamuli na inyong mga supervisor, inyong mga commander na kayo tumatanggap, na kayo nagpapabribe, huling-huling na nyo. God is watching us. Hindi siya natutulog. Binabantayan lahat ng ilos natin. Kaya dapat tayo ay tayo ay makatao sa kaligasan at above all, baka Diyos. Sa ating lahat, magandang umaga po. Si Ronald Pato de la Rosa sa kanyang mensahe dito nga sa ginaganap na turnover ceremony sa Newbilibid Prison sa Bureau of Forest Services sa Newbilibid Prison sa Cotabato City kung saan pansamantalang haliwi ito sa outgoing na si ang papel ay ito na Holy Ascension naging operating sa August 1 naman ang papalit ay itong si Major General Alexander Balusan. Sa ngayon naman ay ang nagsasalita ay itong si Secretary of Justice Vitalino Aguirre ang kagawaran ng katarungan ay ang pamahala sa bahagi nito ng Bureau of Corrections. So, teka lang natin. Medyo binabati pala niya yung pakinggan lang natin yung maiksi mensahe. Itong si Justice Salvador. Masyadong manipis yung audio ni Secretary Vitaliano Aguirre. Kung makakakuha siguro tayo ng alternative source ng audio. Sayang eh, oh. Ang nagsasalita po ay ito pong si Secretary Vitaliano Aguirre. Formally ho, yung mga tauhan na ho ng Special Action Force yung nag-take over dyan po sa New Bilibid Prisons. Kasama ko rin siya ng matagal-tagal ng aking hawakan ang dating ng pinuno. Ilang kaso ay pinuwi ng nakaraan ng Diyos na. Ang magkwenta ng Diyos ay Diyos. Kung gusto, ang mga Diyos, ang alim, at niya po tayo tapos ko yung graduation wala raw nakawakan ko rin po ang kapalaman ang ating mga
guards and other employees of the Jubilee Prison. At dahilan sa pagpakalit ng nila from napakalit at kaya hindi po para maging kung kayo ang iba, marami sa inyo itong corrupt itong talapin ng kaya po siguro itutulong ninyo ako na kung tataasan ng ating Pangulong Duterte ang compensation or salary ng mga Philippine National Police or isang pang mga forces ay dapat siguro katami po kayo. Ito po ninyong mamatabayin ng ating lumangyayang pagkakaroon mo ng re-education and training. Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa kinangganap na programa dito nga sa bahagi ng New Philippine Prison. Yan muna, Radyo Inquirer na binibenta pa yung nagtatanong mga may nag-uusisa. Good Morning Inquirer with Ben Macaranas. Marami pa mga balita sa aming pagbabalik. Ito pa rin po ang Radyo Inquirer 990. Good Morning Inquirer, 10:03 ang ating oras.